Yung nangyayari kay Matt, I don't think it's because of a new COVID variant. Cora, ano ba talaga ang nangyari doon? May nabanggit si Matt na baka raw tama yung karding, na baka raw nayanggaw siya at unti-unti nang nagiging aswang. Sa makabagong panahon, madali nang ipagsawalang bahala ang mga makalumang paniniwala, lalo pat napapalibutan ng nagagandahang teknolohiya. Pero paano kung mapunta ka sa isang lugar na hindi pagaanong naaabot ng makabagong sibilisasyon? Magiging ligtas ka pa kaya sa mga bagay na akala mo'y gawa-gawa lang ng malikot na pag-iisip? Kumusta, mahal kong Anatics? Isa na naman pong bagong araw, kaya isa na namang espesyal na pagtatanghal ang alay namin sa inyo. Lalo pa dahil meron ulit tayong bisita para sa ating storya ngayon. Mahuhulaan niyo kaya kung sino siya? Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang dito sa channel, please like, subscribe, and hit the notification bell para updated kayo sa bawat kwentong ilalabas. May bago tayong kwento 2 o 3 beses sa isang linggo. At ngayon, para sa tampok nating kwento. Pustahan. Madalas na ginagawa yan ng mga tao o di kaya magkakaibigan na parehong may gustong patunayan. Akala namin ng mga kasamahan ko sa ospital, isang walang kwentang pustahan lang na hindi magkakatotoo ang nilaro ng isang doktor sa amin na itago na lang natin sa pangalang Doc Matt. Hindi kasi naniniwala si Doc Matt sa yanggaw. Kaya nang mapadpad kami sa isang isolated na community sa Bukidnon, nakipagpustahan siya sa tour guide namin na hindi raw yon totoo. Lingid sa kaalaman niya, ang huling pagkaing hinain sa kanya ng lalaking nakaaway doon ang magiging hudyat ng bangungot, hindi lang niya, kundi pati na rin ng aming buong team. Ba't ganyan ang mukha ng beshi ko? Namisahan ka ba? Ha? Misahan? Misahan as in misa. Misa! Nasermonan, nasabon. Hindi. Pero wish ko nga sana na sermonan na lang ako. Diyos ko, minsan na lang manalo't mapili sa bunutan sa ganitong klase pa. Kinuha ko ang ID ko sa bag. Sinabit yun sa uniform ko, saka pinasok ang bag sa loob ng locker at humarap sa kanya. Hulaan ko. Di mo napansin yung nakapost sa bulletin board, no? Kaya ngiting-ngiti ka riyan. Umayos ako ng tayo. May pagtatanong sa matang tumingin ako sa kanya. Alam ko namang hindi siya magsisinungaling, pero nang tumango siya, taranta kong tinakbo ang bulletin board. Paglapit doon, nakita ko ang pangalan ko. Diyos ko, minsan na lang manalo't mapili sa bunutan sa ganitong klase pa. Oh, ba't nakasimangot na rin ang beshi ko na yan? He? Nakita mo ba kung sinong doktor ang sasama sa atin sa outreach? Nang makita ko ang pangalan ni Doc Cora, para akong nabunutan ng tinik sa dibdib. Kilala siya sa ospital bilang isa sa pinakamababait, kaya nung nalaman kong kasama siya, sure na akong kahit anong hirap sa pupuntahan namin ay kakayanin ng grupo, hanggang sa ituro ni Sammy ang pangalan ni Dr. Matt. Ayoko magsabi ng hindi magagandang salita tungkol sa kanya, kaya sasabihin ko na lang na total opposite siya ni Doc Cora. Si Doc Matt? As in yung Doc Matt na kilala natin? Baka naman ibang Doc Matt yan. Ay, bakla ka. Paasahin ba raw ang sarili? Wala namang ibang Doc Matt dito sa ospital, no? Bakit siya? Aba, malay ko. Alam niya ba to? Pumayag siya na ipadadala sa liblib na lugar. Baka naman hindi pa to final. Alam mo, for sure hindi yan matutuloy. Mapapalitan niya ng ibang doktor. Takot yun sa malaria at ang arte-arte nun eh. Ayaw nga nun na humahawak ng mga batang walang dugong bughaw eh.
Ay nako, ipag-pray mo yan. Super ipag-pray mo na sana gumamit siya ng connection para maalis siya sa mahiwagang paper. Kasi kung siya talaga ang makakasama natin ng 1 week, Diyos ko, day! Piyahing impyerno. Sinasabi ko talaga sa iyo, ha? Para tayong pagdi-death machine. Ganun ang feels. Mag-cancel lang yang si Dokmat. Gagawin ko ang lahat ng makakaya ko para maging straight na adan. Promise. Pagdating ng araw, nalilipad na kami pabukid noon kung saan ang outreach medical program. Sumakay sa van kung nasaan kami ang isang lalaking doktor na bago sa mata namin. Nagsikuhan kami ni Sammy. Buong akala namin na pagbigyan na kami sa hiling naming ilang araw din naming dinasal. Uy, nandito na pala kayo. Good morning, Dokora. Daho po ang Mona Lisa na to. Si Doc Liam, bagong intern. Doc Liam, meet the sunshines ng ospital natin. Si Nurse Anisa at saka si Nurse Samuel. Samuel talaga, Dok? Hindi ko man nang po ba mahihiya sa Dior lip glow na suot ko? Ay nako, Doc Liam, sa amin na lang po ang itawag mo sa akin. Nice to meet you, Sammy. Kinamayan niya si Sammy sabay extend ng kamay para kamayan din ako. Maganda ang mata ni Doc Liam. Kulay brown yon. Parang nakaka-hypnotize at pakiramdam ko na biktima ako. Kung hindi pa ako siniko ni Sammy, hindi pa ako matatauhan. Nice meeting you rin, Doc. Girls, kayo na muna bahala sa kanya ha. Biglaan kasi yung pagsama niya sa atin kaya please, go get to know each other na muna. Diyan na muna kayo, tatawagin ko si Doc Matt. Pag di yun inapuran ako, maiiwan tayo ng eroplano. Si Doc Matt po, sasama pa rin siya? Oo, sasama pa rin siya. Oy, kayong dalawa ha. Isang beses narinig ko kayong pinag-uusapan siya. Naku, wag na wag niyo ipapaalam o ipaparinig kay Doc Matt na ayaw niyo siyang kasama. Naku, pag nalaman niya, mas lalo niya kayong papahirapan, that's for sure. Sabay kaming bumuntong hininga ni Sammy. Napansin ko ang naguguluhang pagtingin sa amin ni Doc Liam. Sinenyasan ko naman siya na lumapit sa akin. Ano bang meron kay Doc Matt? Ba't parang ayaw na ayaw niyo sa kanya? Ay, hindi lang kami ang may ayaw sa kanya, Doc. Buong nursing department. Yabang kasi. Akala mo kung sinong nakatataas sa lahat. Hindi naman siya ganun ka-perfect. So, hindi natin siya bate? Checkered ka riyan, Doc. Hindi natin siya bate. Pero pag nakilala mo siya at nagkasundo kayo, ikaw naman ang hindi namin bate. Ha? Kasi pag nagustuhan mo siya, Doc, ibig sabihin, same-same kayo. Birds with the same feather flocks together. Ika nga nila. 30 minuto nang lumipas ang call time. Pero dahil si Doc Matt yata ang dahilan kung ba't nabuo ang salitang Filipino time, wala pa rin siya. Nananakit na ang ulo ko, ha? Parang natitrigger na ng pagiging late ni Doc Matt ang migraine ko. Binuksan ni Sammy ang bag niya. Sunod-sunod ang murang lumabas sa bibig niya nung ma-realize niya na naiwan niya ang most treasured niyang gamot para sa migraine. Nang marinig niya ang pagbukas ko ng bag ko, napangiti siya sa akin. May utang ka sa akin ha? Isang aliv, ililista ko. Bakla ka. Hindi na bagtitipid ang tawag sa ganyang ugali. Kakupalan na. Isa lang eh. Joke lang. Pagkabalik niya sa akin ng botelya, isasara ko na sana ang bag ko. Pero bigla niya yung binulatlat. Walang pakundangan niyang nilabas ang kalamansi at supot ng asin na baon ko. Ano to, Day? Asin, kalamansi at bawang? At teka, may plano ba tayong magkilaw ron? Sana binanggit mo nung nakapagdala ako ng siling pula. Hindi ako magkikilaw. Para sa ano to? Saan? Basta. Ano nga? For safety purposes, baka kailanganin eh. Hindi natin alam kung anong lugar ba yun o kung anong klaseng mga taong makakasagupa natin doon. Wait, for safety purposes? As in like pangontra? Pantaboy? Pampatay sa aswang? Ganun? Nagpipigil siya ng tawa at halata naman na sinusubukan niyang irespeto ang kung anumang trip ko.
Pero napikon pa rin ako. Nang slight. May pagkamahadera kasi ang bibig ni Sammy. Sure ako na hanggat nasa iisang ospital kami, ipangaasar niya sa akin na nagdala ako ng ganito sa outreach. Day, yung mga lola natin na lumaki nung unang panahon, magigets ko kung malaki ang paniniwala nila sa aswang. Pero ikaw, tayo na internet na ang childhood. Anisa naman. Kanya-kanyang trip to, Samuel. Walang basagan. Ouch! Sinasamuel ba naman ako? Grabe, pinersonal ha. Nagbibiro lang naman na kitsch. Pag tama ako na may ganun nga sa pupuntahan natin, huwag kang makahingi-hingi sa akin ng asin ha. Tinapunan ko ng masamang tingin si Sammy nang mahina niyang hinila ang nakapusod kong buhok. Masakit ha? Ante, nakakaloka ka naman. Ipanalangin ba daw na sana tama ka? Kung tama ka, ang ending nun magiging dinugan tayo. Ikaw ba, Doc? Anong masisay mo? Naniniwala ka ba sa aswang? To each his own. Ayun, in English ako, nag-English siya. Hulaan ko, Doc, sa UST ka, no? Or sa Lasal graduate. Englishero eh. Sammy, nakakahiya. Huwag mo na nga siyang idamay sa kalokohan mo. Mo? Sa akin lahat ng blame? Nag-start to sa pakilawin starter pack dyan sa backpack mo, no? Shh! Kakikilala pa lang niya sa atin 30 minutes ago. Sure akong weirdong-weirdo na siya sa atin. Alam mo, gaganti talaga ako sa pang-aalaska mo. Pag sumakit ang ulo mo, di na kita ulit bibigyan ng aliv. Masyado niyang sineryoso ang pagbabanta ko. Bumaba siya ng van para manghingi ng aliv sa ibang nurse sa ospital, dahilan para maiwan ako at si Doc Liam ng kami lang. Anisa, Po, Doc? don't worry. Hindi ako nawiwirduhan sa'yo pati sa preemptive measures mo. Kung yung pagdadala ng asin, kalamansi at bawang sa lugar na first time mo palang mapupuntahan ang magbibigay sa'yo ng sense of security, then so be it. Huwag mong hayaan na iparamdam sa'yo ng iba na ang weird mo for wanting to give yourself an assurance that in case things happen, you'll be safe. Naniniwala rin po ba kayo sa aswang? Ewan, dati lumaki kasi ako nakikinig sa ganyang kwento ng mga kasambahay namin. Ah, so hindi na ngayon? Well, kasi sa ngayon, medyo to see is to believe na akong tao. Pero kung may ma-encounter nga tayong something doon, hindi mo naman ako pagdadamutan ng asin, di ba? Hindi naman. Rock salt, di ba? Yun daw kasi ang effective, hindi yung iodized. Rock salt po. Talagang pinaghanap pa ako ni Lola ng rock salt sa palengke. Wala kasi sa grocery naubos yata. Nabaling ang atensyon ko sa pabalik na si Sammy. Sa bilis ng lakad niya na parabang may sumpa siyang iniiwasan, na gets ko na agad na nandyan na si Doc Cora at Doc Matt. Ay nako, nandiyan na yung dark matter. Pakiabot mo na nga sa akin yung headphone ko, dali. Kailangan ko ng noise cancellation na eklabo para di tuluyang lumala ang migraine ko. Pagsuot niya ng headphones, sumandal siya sa bintana at nagpanggap na kanina pang tulog para lang hindi na niya kailangang makipag-interact pa kay Doc Matt. Nilabas ko ang earbuds ko. Napasa ko na ang isa sa tenga ko at isusuot na rin sana ang isa pa nang kalabitin ako ni Doc Liam. Okay lang ba kung dyan na lang din ako umupo? Sa kilos nyo kasi mukhang mahirap nga talagang matagalan ng Doc Matt na yan. Mga 45 minutes mo lang naman siyang makakatabi. Hanggang sa makarating lang tayo sa NAIA. Nang mapansin kong hilat siya ng mukha ng paparating na si Doc Matt, hinayaan ko na si Doc Liam na tumabi sa amin. Walang direct flight from Manila to Bukidnon, kaya sa Lagindingan kami bumaba. Sumakay kami ng bus galing Lagindingan pa Bukidnon na ang buong biyahe ay umabot ng lampas 3 oras. Ang sabi ng sumundo sa amin na taga LGU na nakakasakop sa komunidad ng mga katutubong pupuntahan namin, 6 na oras daw ang kailangang lakarin galing sa huling kalsadang kayang daanan ng motor bago marating ang kailangan naming paroonan. Dahil tsak naaabuti na kami ng dilim sa trail paakyat ng komunidad na yon at gawa na rin ng pagod sa ilang oras na biyahe, na pagdesisyon na magpapalipas na muna kami ng isang gabi sa bahay ng isang konsehal.
Ayon sa napagkasundoan, maaga na lang daw kaming aalis kinabukasan para hindi na rin mabulilyaso ang time frame na kailangan naming sundan. Kanina pa kita hinahanap. Dok naman nagulat ako sa'yo. Sorry, ano ba kasing tinitignan mo? Ang seryoso mo naman dyan. Yung mga bundok. Nakikita mo ba yan? Yan daw yung aakyatin natin bukas. Akala ko naman may nakita ka ng kailangan nating gamitan ng rock salt. Bakit? Ikaw ba meron? May napansin ka bang kakaiba? Wala, tingin ko safe naman tayo sa kanila. Mukha naman silang mababait. Walang tumitingin sa atin na para bang takam na takam sila sa atay natin. Sira. Ay, sorry, Doc. Liam na lang, wala naman tayo sa ospital. Pag tayo lang, hindi na kailangan ng ganyang formalities. Kung ganon, Anisa na lang ang itawag mo sa akin. At ako naman si Third. Nilingon namin ang bagong dating na si Sammy. Third? Bakit third? Ang layo-layo sa Samuel Honoracio ha? Walang connect. Meron kaya. Ako si Third as in third wheel, pwede ring third party nyo. Sammy! Etyos ka, alam kong bet mo rin. Mawalang galang na muna Ginoo. Kakalad ka rin ko muna si Maria Clara ha nang mapusod ko ang pagkahaba-haba niyang buhok. Sumunod ka na rin pala't kakain natin na walang ulam. Nauna nang pumasok si Liam. Susunod na dapat ako nang hawakan ni Sammy ang braso ko. Tapos ikaw, sa'yo ko ipapaserve ang lahat ng sayot at leeg. Okay lang. Paborito ko naman ang leeg pati ng sayote. Sarap kayang inibol nun. Ay, maldita ng taon. May nalalaman ka pang masarap enable yon Sige nga, spell mo nga. Ewan ko sa'yo. Halika na nga't masamang pinaghihintay ang pagkain, hindi ba? Oo, pero wait lang. May something kayo ni Doc Liam, no? Nagjijirit-jirit ba siya sa'yo? Anong jirit-jirit? Di ano pa, nagsisend ng signal. Love signal. Hindi, walang ganon. Friendly lang yung tao. At sabi nga ni Queen Elsa sa Frozen, you can't fall in love with someone you just met. Ay, ang arte-arte niya talaga, oh. Pahila ko kaya sa trolls yung buhok mo. Nauna na ako kay Sammy sa loob. Gaya ng sinabi niya, kakain na nga. Nang susubo na ako ng kanin at tinola, bigla kong naalala ang bilin ni Lola. Habang abala ang lahat sa kinakain nila, kinuha ko ang kalamansing baon ko. Hiniwa tsaka piniga sa pagkain kakainin ko. Kalamansi? Sa tinola? Ay nako, for sure, parte na naman yun ng kung anong pamahiin niya. Sammy, yung bibig mo. Baka marinig nila tayo, maka-offend pa. Ba't naman sila ma-offend kung maglalagay ka ng kalamansi sa pagkain mo? Paano ko ba to i-explain sa'yo? Sa probinsya namin, may sabi-sabi na pagkakain ka raw sa bahay ng taong hindi mo pa naman ganun kakilala, kailangan mo lagyan ng kalamansi yung pagkain pangontra. Pangontra saan? Sa Yanggaw. Langaw? Naitataboy ba ng amoy ng kalamansi ang langaw? At saka anong langaw ba ang kinokontra nyo, Doc? Wala namang langaw rito. Yanggaw, Sammy. Hindi la. Yanggaw, hindi langgaw. Basta ano yun yung parang way para maging aswang ang taong hindi naman aswang. Humagalpak na naman sa katatawa si Doc Matt. Anong yanggaw at aswang pinagsasabi nyo? Saka kalamansi pangontra yanggaw para di maging aswang? Seryoso ba kayo? Dokora, naniniwala ka sa ganun? Anak ng oo naman oh. Kung yung mga taga-bundok na hindi alam kung ba't nagkakasakit ang isang tao gawa ng mga pagkain kinakain nila ang maniniwala sa yanggaw-yanggaw na yan, magigets ko pa. Pero ikaw nag-graduate pa ng med school sa ibang bansa nagpapaniwala sa ganyan. Hindi ba parang ang hina naman yata ng utak mo nun? Yanggaw the hell! Tagal-tagal na nating napapadpad sa kung saan-saan at kumakain ng luto ng kung sino-sino. Wala naman nangyayaring ganyan sa atin. Pinaglololokot, tinatakot nyo lang ang sarili nyo eh. Psst, pengi akong kalamansi ha. Maglalagay na rin ako. Pati na rin ako. Mawalang galang na po, Mang Karding, ano? Pero hindi po ba dahil magiging aswang ang isang tao kaya nagkakasakit o may nararamdaman kung ano pagtapos kumain?
Most probably food poisoning lang yun na nagagamot ho ng mga tulad namin. Kumakain ng tao pagtapos ng ilang araw. Sakit pa rin po ba gawa ng food poison ang nangyari sa ganon? Tiimbagang na pinakatitigan ni Doc Matt si Mang Carding. Pinakaayaw niya yung hindi siya pinakikinggan. Yung hindi tinatanggap ang opinyon niya, kaya sure kami ni Sammy na kung pwede lang niyang upakan si Mang Carding, ginawa na niya. Ang kaso lang, hindi niya ito teritoryo, kaya hindi siya makaporma. You know what? Bakit di tayo magpustahan na lahat? 5K. Matt, please, wag na. Wag mong gawin to, nakakahiya. Itigil mo na, ha? Please, sige na. What? Teka, ba't parang ako pa ang asshole ngayon? Ang gusto ko lang naman ay mag-fact check tayo. Para magkaalaman, saka kung tama ako. Na wala naman talagang yanggaw-yanggaw. Na walang nagiging aswang gawa ng pagkain. Mas magbe-benefit sila. Kasi they won't be paranoid anymore. Ano Mang Carding? 5K. Pagbaba namin dito after 5 days galing taas at hindi ako okay kasi kakain ako ng mga pagkain na luto ng mga taga roon ng di kinalamansiyan. Bibigyan kita ng 5K. Pero dahil alam ko namang wala kang ganyang pera para ipusta, kung ako man ang panalo, gusto ko uminom ka ng isang basong purong kalamansi. Straight. At aaminin mo sa isang video recording na uto-uto ka. Doc Matt. What? Bakit ba tawag kayo ng tawag sa pangalan ko ha? Tama naman ako, di ba? Uto-uto naman talaga sila para maniwala sa yanggaw-yanggaw na yan. Sa mga aswang-aswang. Kasi kung totoo yun, ba't nandito pa kayo? Bakit may natitira pa rito? O di kaya ron sa taas? Kung saan may nayayanggaw at nayayanggaw gaya ng sabi ninyo. Payag ako, Doc. Sige o, makikipagpustahan ako sa iyo. Pero dalangin ko lang na sana kayo ang manalo. Kasi hindi nyo gugustuhin kapag hindi. At hindi lang yun dahil matatapakan ang pride ninyo, Doc. Kundi dahil marami kayong mailalagay sa panganib. Buong grupo namin hiyang-hiya sa inasta ni Doc Matt, pero wala kaming magawa. Kung si Doc Cora nga, ayaw niyang pakinggan at sundin na i-drop na ang not so serious matter na pinaglalaban niya, alam namin ni Sammy na mas lalo siyang hindi papaawat at papasakop sa amin. Kinabukasan, 4:00 pa lang ng madaling araw ay umalis na kami sa bahay ng konsehal. Hindi ko sure kung talaga bang nakakatakot ang trail paakyat sa community na pupuntahan namin kasi madilim pa at ang tataas ng puno sa paligid na para bang kung ano-ano ng pangyayari ang na-witness nila na sila lang talaga ang nakakaalam o kung gawa ba ito ng naging pag-uusap namin tungkol sa aswang at sa yanggaw. Guys, 5 minutes, break muna. Mag-water break na rin kayo. Good job everyone, 2 hours na lang nandun na tayo. Basta wag niyong kakalimutan na lagyan ng kalamansi ang mga tubig niyo ha. Mamaya kasi may laway pala ng aswang yung pinagkuhanan niyo ng tubig sa baba. Maging aswang pa kayo. Alam ko naman na masamang i-wish na sana may mangyaring something sa kapwa natin. Pero para lang tuminuyang si Doc Matt, sana mayanggaw talaga siya. Tas iwan na natin dito. Kakairita. Sammy, marinig ka. Sige ka, baka ikaw na naman ang pagdiskitahan yan. O ikaw, Nurse B, may sinasabi ka ba? Bukod sa hindi magandang tabas ng dila ni Doc Matt, alam din sa ospital na homophobic siya. Malaya siyang nakakapagsabi ng homophobic remarks kasi direktor ng ospital ang papa niya. Untouchable kumbaga. Yung pagtawag niya kay Sammy ng Nurse B, hindi yon ang unang beses. Kung wala ng pamilyang sinusuportahan si Sammy, malamang pumitik at inupakan na niya si Doc Matt. Kaya lang, hindi niya yun pwedeng gawin. Masisira lang ang buhay niya. Hayaan mo na, Sammy. Pasok sa kabilang tenga, labas sa kabila. Kakausapin ko na lang. May magbabago ba, Doc? Ay nako, kahit yata si Lord ang bumaba sa langit para pakiusapan siya, hindi talaga yan babait eh. Tapos na rin naman ang 5-minute break, kaya nauna nang maglakad si Sammy. Pagkatapos ng ilang oras at akala kong walang katapusang lakaran, narating na rin namin ang komunidad.
Patanghali na nun. Late na kami sa time frame na kailangan naming sundin kaya hindi na kami nakapagpahinga't sinimulan na agad ang medical mission. Sabi ng iilang kasama namin na galing LGU, alam naman daw ng mga taga roon na darating kami. Ang kaso lang, hindi talaga sanay na may iba silang nakakasalamuha, kaya nakatingin lang sila na para bang inaaral muna nila kung pwede ba nila kaming pagkatiwalaan. Aba, sila na nga ang ginagawa ng pabor, ayaw pa nila. Kailangan ako pa ang susuyo para makita kung ano ang sakit na unti-unting pumapatay sa kanila. Huwag na, huy! Mamatay na lang sila kaysa ibaba kong sarili ko para sa kanila. Doc Matt! Makiramdam ka naman. Itong ginagawa mo, hindi na to basta pagiging dense o out of touch lang eh. Sadyang kupal ka lang talaga. Anong sabi mo? Kupal ako? Ako? Kupal? Eh kung paduguin ko kaya yung nguso mo nang makita natin kung sino ang kupal ha? Alam ng lahat sa ospital na may violent tendency si Doc Matt. Kaya nang ma-realize namin ni Sammy na pwedeng-pwede niyang mapagbuhatan ng kamay si Doc Cora gawa ng init ng ulo niya, umalis kami sa station namin at tumakbo sa kanya para pumagitna. O ano? Anong ginagawa niyo rito? Kasali ba kayo? Di ba hindi naman? O gusto niyo na isali ko kayo ha? Alis! Bumalik kayo ron mga peste! Mas peste ka! Sammy! Aba, anong sabi mo? Aba, gusto mo pa na ulitin ko ha? Mas peste ka! Ikaw ang pinaka-pesteng taong nakilala ko. Akala mo kung sino kang magaling? Eh mas marami pang ang intern na kaya kang lamunin ng buo eh. Anak ka lang talaga ng may posisyon kaya maayos ang post mo sa ospital. Pero kung hindi, sure akong walang tatanggap sa'yo. Eh di ba nga, mas marami ka pang palpak kaysa sa napapagaling na pasyente. Nagpantig ang tenga ni Doc Matt sa huling sinabi ni Sammy. Kinwelyuhan niya si Sammy at sasapakin na sana nang sinalubong ni Doc Liam ang kamao niya. Pinilipit nito ang braso niya at saka wala siyang kahirap-hirap na binalibag. Lalo pang idiniin ni Doc Liam si Doc Matt sa damuhan habang ang braso nito'y hawak niya pa rin. May binulong na kung ano si Doc Liam. Nang pakawalan niya si Doc Matt, padabog na lang itong tumayo sabay pasok sa kubo kung saan mag-stay ang mga lalaki. Sammy, okay ka lang? Natamaan ka ba niya? Okay lang. Kaso Diyos ko, mag-aladra ako Malfoy kaya ang kumag na yun. Ala Draco Malfoy? Opo, Doc. Mapa my father will hear about this, ganun. Ay, may trabaho pa kaya akong babalikan pagbalik natin? O kailangan ko nang i-upgrade ang resume ko tapos cover letter? May babalikan ka pang trabaho. Sagot kita. Balik na ako sa station ko. Okay ka na, di ba? Sagot niya ako? Paano niya ako sasagutin? Teka, ano ang apelido ni Doc Liam? D? Parang D eh. Liam Aquino D yata. Nakita ko sa ID niya. Related ba siya sa chairman ng ospital natin? Tumingin kami kay Doc Cora. Imbis na bigyan kami ng diretsahang sagot, sumenyas na lang siya na huwag kaming maingay. Hoy bakla, kapag na-secure mo ang bag after nito, ambunan mo ako ng biyaya ha? Taray, anak ng chairman of trustees ang nabihag ng ganda mo. Sammy! Para makuha ang tiwala ng mga tao sa maliit na komunidad na yon, nagdesisyon kami ni Doc Cora na magpalaro sa mga bata kinabukasan. Sina Liam at Sammy tumulong sa mabibigat na gawain ng kalalakihan at ako naman ang tumulong sa mga kababaihan. May sarili silang native language. Bagaman naiintindihan nila kahit papaanong sinasabi namin, hindi namin sila naiintindihan, kaya medyo pahirapan ang pakikipag-usap sa kanila. Ang alam lang namin, mababait sila. Nung pangatlong araw namin sa kanila, saka pa lang namin talaga nasimulan ang kailangan naming gawin. Anissa, umiiyak ka ba? Po, Doc? Hindi po, hindi ako umiiyak. Napuwing lang po ako. Patapos na ang araw kaya tapos na kami sa unang batch ng mga taga rito na kailangan naming tingnan. Kinuha ni Liam ang box ng medical supplies na ginagamit kong palusot para mawala sa isip ko ang bigat ng dibdib ko.
Wala na akong nagawa kundi ang magpatianod sa kanya nang hilahin niya ako papunta sa likod ng tent kung saan walang makakakita sa amin. Sorry, Doc. Napaka-unprofessional ko. Na-brief naman kami ni Doc Corey. Alam ko naman na pag ganito hindi dapat nagpapadala sa emosyon. Pero naawa po kasi talaga ako sa mga batang tinignan ko eh. Lahat po sila malnourished. Nahihirapan ng huminga at gawin ng mga simpleng bagay na... Yung isa ko pong nanay na nakausap, 5 sa 7 anak niya namatay sa severe malnutrition. Tapos yung natitirang 2, nakaratay na lang sa kanila. Gusto ko po silang matulungan. Gustong-gusto pero hindi naman sapat yung ilang araw natin dito para magamot ko sila. Para masiguro ko na hindi na ulit mamamatayan ng anak yung nanay na nakausap ko. Napasinghot na lamang ako. Habag na habag ako sa mga bata, sa mga magulang, sa lahat ng taong nandito. Yun yata ang dahilan kung bakit kahit ang bango-bango ni Liam at ang higpit-higpit ng yakap niya sa akin ay hindi ko nagawang makaramdam ng kilig. Habang kino-comfort niya ako at pilit na pinakakalma, bigla kaming nakarinig ng sigawan. Pagbalik namin, nakita namin ang isang lalaking katutubo na paulit-ulit na sinasapak ang nakabulagtang si Doc Matt. Tumigil lang ang lalaki nang pumagitna na ang parang tribal chief nila. Sammy, anong nangyari? Sammy, what happened? Hala, ba't ako? Hindi ko po alam kung ano na namang kalokohan niya. Nakita ko na lang na hila-hila na si Doc Matt papunta rito tapos may tinuturang babaeng nakatapis. Ano? Dali-daling nilapitan ni Doc Cora si Doc Matt. Pilit niya itong pinaamin. Imbis na umamin naman, sinisi pa ni Doc Matt yung dalagita. God! Hindi ko na talaga alam ang gagawin ko sa'yo, Matt. Pagbalik natin ng Manila, sisiguraduhin kong maayos yung ugali mo. Sus, if I know, modus nila to para magkapera. Cora, I'm telling you, inakit nga ako ng babae. Tapos nung di ko na kaya't bumigay na ako sa kanya, pinalabas lang nila na pinipilit ko. Tingin mo, maniniwala ako sa pinagsasasabi mo, you disgusting pig? So mas papanigan mo pa ang mga oportunista na yun kaysa sa akin na matagal mo nang kilala? Oo, Matt. Mas paniniwalaan kong sinasabi ng mga taong kakikilala ko pa lang kasi alam kong ugali mo. Ikaw yung tipong kayang gumawa ng ganun. Kasi gawain mo naman talaga yun eh. Wala lang may lakas ng loob na magreklamo sa iyo sa ospital for workplace harassment. But we can see you. May mga mata kami. I can see how you grope those nurses' asses. Ay, tas pag nag-react sila, parang kasalanan pa nila. You'll tell them na you're just joking, ha? Na nag-overreact lang sila? Alam mo, pasalamat ka talaga na yan lang ang inabot mo dun sa lalaki. Buti hindi ka niya napatay. Nabiti na sa ere ang iba pang sinasabi ni Doc Cora nang kumatok sa kubo ang tribal chief. Isang malaking kasalanan at pambabastos ang ginawa ni Doc Matt sa minor de edad pa nilang miyembro. Kaya na pagpasyahan nila na bukas ay paaalisin na kami. Para na rin sa ikatatahimik ng lahat. Galit na galit daw kasi ang tatay nung dalagita at baka may magawa pang karumal-dumal kay Doc Matt sakaling magtagal pa kami rito. Iba rin talaga ang pagkaka-braid at arrange ng bitukan ng lalaking yan, ano? Biruin mo, alam niya na yung lalaking halos bumasag sa bungo niya ang nagluto niyan, nagawa niya pa talagang lantakan. Hindi ba siya natatakot na baka may lason niyan? Balita ko binantayan daw ng tribal chief habang nagluluto. Nung narinig ni Doc Matt, ayan, nawala na lahat ng worry. Akala niya yata talaga kampi sa kanya yung tribal chief. Mas lalo akong natakot maghapunan gawa ng idea na aksidenteng pinasok ni Sammy sa isip ko. Nagkape lang si Doc Cora at kami ni Sammy ay maligamgam na tubig na lang sana ang planong ihapunan. Hanggang sa lumapit sa amin si Liam, bit-bit ang mga energy bar. Thank you. Pero paano ka? Okay lang ako. Ito na lang ang akin. Kinuha niya ang tasang may lamang maligamgam na tubig mula sa kamay ko. Hindi ko na nasabing na inuman ko na yon kasi lumapat na ang labi niya sa exact spot kung saan ako umiinom kanina. Bakit?
Hindi, wala. Ano lang, may 6 hours hike kasi tayo bukas. Sabi ni Mang Karding, mas mahirap daw ang pababa kesa pataas. Hindi sapat yung maligamgam na tubig. Okay lang. 3 na lang kasi yung energy bar. Binigay ko yung isa kay Doc. Hati tayo nitong sakin. Wala rin naman akong gana, kaya baka hindi ko rin to maubos. Hindi ko na hinintay ang sagot ni Doc Liam. Hinati ko ang energy bar at agad na kinagatan ang sa akin bago ko binigay ang parte niya. Naiiling niyang kinuha yon mula sa kamay ko't kinagatan, habang ang mata niya'y diretso ang tingin sa akin. Kahit wala ng laman ang bibig ko, para pa rin akong mabibilaukan, dala ng pamumungay ng mata niyang kaunting-kaunti na lang ay magpapabigay na sa akin. 11:00 na ng umaga nang makarating si Mang Karding para sunduin kami. Nagpahinga lang sila ng mga kalahating oras bago kami umalis. Lampas 1:00 yon kaya inabutan na kami ng dilim sa trail. Palibasa, maraming malalaking puno na ang sanga at dahon ay tumatabon sa langit at liwanag ng araw, mas mabilis na dumilim sa loob ng gubat na aming nilalakaran. Hindi ko alam kung napaparanoid lang ba ako kasi parang okay naman ang lahat, pero pakiramdam ko sa hindi kalayuan mula sa grupo namin may kung sino o kung anong nakamasid. Binabantayan nila ang bawat hakbang namin. Dinadama ang amoy namin. Ani? Napasinghap na lang ako sa kadahan-dahang bumuntong hininga. Okay ka lang ba? Anong tinitignan mo? Parang kanina ka pa mukhang distracted ah. May napapansin ka bang kakaiba? Sa paligid? Lilingalinga sana si Liam pero biglang humawak si Mang Karding sa braso niya sabay iling. Wag nyo silang hahanapin. Wag nyong ipapaalam na alam nyong binabantayan nila tayo. Pag nalaman nilang alam natin, baka hindi na nila tayo pababain. Nila? Sinong si... Sumenya si Mang Karding na wag na akong magtanong. Tapos sumigaw siya na kailangan na naming magmadali sa paglalakad kasi delikado na raw yung trail. Yung natitirang oras na layo ng trail mula sa station kung saan naghihintay ang mga motor na sasakyan namin, pakiramdam ko 1 buong linggo na naming binabaybay gawa ng takot ko. Pagdating sa bahay ni Mang Karding, agad na pumunta si Mang Karding sa kusina. Kumuha siya ng asin at nagsaboy nun sa paligid. Naglagay din siya sa mga bintana pati na rin sa siwang ng pinto. Anong ginagawa niya? Ba't aligagang-aligaga siya na parang mapapahamak tayo kung di niya matatapos ang ginagawa niya sa lalong madaling panahon? Meron silang gustong kunin sa inyo. Sino yon, ha? Sino? May nayanggaw ba sa inyo? May magiging aswang? Ay nako, hindi pa pala tayo tapos sa kalokohan to. You know what? Just take this. Take all of this and back off. Nasa 20 mil na yan ha. Tigilan mo na ang yanggaw-yanggaw na yan. Walang nayanggaw sa amin. Okay kaming lahat. Pero nasa paligid sila, Matt. Nararamdaman ko sila. May binabantayan sila. Nagkakaganyan lang ang mga yan kapag kukunin na nila ang pinakabago nilang miyembro. Hinila ni Doc Matt si Mang Karding papunta sa pinto. Kahit anong sigaw ni Mang Karding na wag buksan yon, hindi siya nakinig. Plano sana ni Doc Matt na i-kick out si Mang Karding pero bigla siyang natigilan pagbukas ng pinto. Alam ko na may nakita siya. Bago pa yon makapasok, hinila ko paalis doon ang gulat na sina Doc Matt. Sinarado ko ang pinto sa kasumilip sa bintana. Napatingin ako kay Liam, Sammy at Doc Cora na nakita rin ang kakaibang nilalang na nakatayo sa di kalayuan sa kubo. Itim na itim ang katawan nun, may mahabang puting buhok at ang matay mas madilaw pa sa kulay ng madilaw na buwan tuwing full moon. Wala na ni isang nakatulog sa grupo namin. Bagaman majority ng bumubuo sa grupo namin ay hindi naniniwala sa aswang. Ngayon, alam kong naniniwala na sila. Kasi nakita na nila ang mga nilalang na yon gamit ang sarili nilang mata. Maliban sa takot na naiwan sa utak namin gawa ng gabing yon, wala naman nang nangyari. Walang nasaktan, walang nakuha ang aswang, walang naging aswang. Ligtas at buo ang grupo nang makabalik kami sa Manila.
Buong akala namin tapos na rin ang bangungot na yon. Hindi namin alam na pagbalik sa lugar kung saan kami familiar, lugar kung saan akala namin wala nang manteterrorize na aswang, doon pa lang pala talaga magsisimula ang bangungot naming 5. Oy, sa wakas! Nagpang-abot at nagkita rin tayo. Magto 2 weeks nang di nag-aalay ng sked natin. Akala ko lumipat ka na ng ospital. Graveyard shift ka ba o pauwi pa lang? Graveyard din ako ngayon. Alam mo ba kung sino pa ang graveyard? Si Doc Cora? Nakita kong papasok pa lang ng parking ang sasakyan niya eh. Si Doc Liam! Nakausap ko siya kanina, graveyard din siya. Oo nga, alam ko. Nagsabi siya sa akin. Nagsabi siya sa'yo? At bakit? Bakit may sabihan ng sked na sa pagitan nyo tapos ako hindi inform? Ewan ko. Anong ewan mo? Oo, ewan ko. Hindi rin kasi alay ng sked naming dalawa nitong huling 2 linggo eh. Hindi kami nagpapang-abot dito at sa messenger lang nagkakausap. Hindi pa nga masyado eh. At bet mo na sana mas madalas pa kayong makapag-usap. Ha? Hindi naman. Ano ang gusto mo? Malinawan. Gusto kong malinawan kung ano ba talaga ang pakay niya sa akin. Para sana alam ko rin kung paano ko siya i-entertain. Hindi ko kasi alam kung may something ba sa amin tulad ng pinipilit mo. Kasi nung minsang nakita ko siya nung pa-out na siya at papasok ako, may kausap siyang nurse. Parang ganun din siya sa akin eh. So selos ka. Confused, Sammy. Magkaiba yon. Oo nga. Pero parang yung dalawang yon ang nararamdaman mo at the moment selos and confused. Ewan, baka. Sabihin na nating oo na nagsiselos ako ng konting-konti. Hindi ba't ang weird naman na nagsiselos ako kagad pero wala ngang kami? Annie darling, complicated ang pagkakawire sa utak ng mga tao. Kahit di na tayo entitled magselos, pag tinamaan tayo ng selos, wala kang magagawa kundi ang mamatay na lang sa selos. Ay, tama na nga ito. Wag na nating pag-usapan. Anong oras nga palang break mo? Sabay na tayo. Parang may mas desperadong makasabay kang mag-break mamaya. Kayong dalawa na lang muna ang bahala sa isa't isa. Gusto ko munang graduate sa pagiging third wheels ko sa inyo. Bigla akong kinutuban sa pahiwatig ni Sammy. Paglingon ko sa likod ko, nandon si Doc Liam. Hindi ko alam kung gaano katagal na siyang naroon, pero kung ang kurba sa labi niya ang pagbabasihan ko, mukhang kanina pa. Narinig niya ba yung mga pinagsasasabi ko? Oo te, lahat-lahat. Bakit naman hindi mo ako sinabihan? Sinenyasan. Mas nauna siyang sumenyas na paaminin ka pa lalo. Di ko naman kasalanan yon, no? Di ba? O sige ha, hiwan ko muna kayo rito. Iikutan ko muna mga pasyente ko. Hindi ko alam kung paano ko haharapin si Liam, kaya napawish na lang ako na sana maging toxic duty ito. Yung sa sobrang busy, wala na kaming time umupo para magkaroon ako ng valid reason para hindi muna siya i-entertain. Akala ko gusto mong pag-usapan kung ano tayo. Kung ano ba talaga ang intention ko sa'yo, Annie. Nasa trabaho po tayo, Doc. Hindi ito yung tamang oras para sa ganito. Right. Kailan pa lang rest day mo? Sa Friday pa, Doc. Magkita tayo sa Friday kung ganun. Pinapapasok niyo po ako ng Friday? Tumawa si Doc Liam. Hindi sa trabaho. Sa labas. Like, over dinner. Ayos lang ba yun sa'yo? Susunduin kita sa inyo. I-text mo na lang sa akin yung address mo. Sure ka? Sobrang sure. At, Annie, Yes, Doc. yung nurse na sinasabi mo, kapatid ko lang yun. Wala kang dapat ipagselos. Nakapag-decide na kasi ako nung nakaraan pa. Sa'yo na ako. Kahit nga hindi mo kukunin at tanggapin, sayong-sayo pa rin ako. Kahit na anong kulit at ligalig ng mga pasyente, bantay nila at sungit ng mga doktor sa ospital nung gabing yon, walang nakasira sa mood ko. Hindi naman kami nag-uusap-usap ni na Sammy, Liam at Doc Cora, pero nagkita-kita kami sa cafeteria bandang 2:00 ng madaling araw para mag-lunch. Pangilang cup mo na yan?
Pangatlo na pero last na to. Hindi na ulit ako magdadagdag para pag clock out ko mamaya hindi ako mahihirapang matulog. Hatid kita mamaya. Doc Cora, wala ka bang napapansin? Wala ka bang gustong itanong? Particularly tungkol sa dalawang yan? Wala. Hayaan na natin sila mismong magkwento sa atin ng mga details na kailangan nilang ikwento. Ay, sige na nga. Hindi ko na kayo pakikialaman. Pero keep me posted ha, Annie girl. Hindi yung gugulatin mo na lang isang araw ang soul ko kasi ikakasal na kayong dalawa ni Doc Liam. O di naman kaya may inaanak na pala akong on the way. Kinurot ni Doc Cora ang braso ni Sammy. May pagrereklamo siyang ngumuso dahilan para matawa kaming tatlo. Pero hindi rin nagtagal ang masaya at magaan na atmosphere sa cafeteria. Bigla kasing dumating si Doc Matt. Dumiretso siya sa counter. Isa-isa niyang tiningnan ang mga pagkaing nakadisplay. Nang wala siyang makita roon na kayang isatisfy ang appetite niya o kung anumang kinikrave niya, bigla siyang lumapit sa amin. Oh, ba't ganyan ang mga mukha nyo? Para kayong namatayan Eh kanina lang rinig na rinig ang tawanan nyo. Ano ba pinag-uusapan nyo ng apat? O baka naman di dapat ano ang tanong ko? Sino dapat? Sinong pinag-uusapan nyo, ako ba? Matt, hindi ka namin pinag-uusapan. Pwede ba? Huwag kang praning. Tsaka, bakit ganyan ang amoy mo? Ang lansa mo. Hindi ka ba naghugas pagkatapos mong i-check ang mga pasyente mo? Hindi sumagot si Doc Matt. Tatalikuran niya na sana si Doc Cora nang hawakan ni Doc Cora ang braso niya. Bigla siyang binitiwan ni Doc na para bang napaso siya sa init ng balat nito. Gulat na napatingin sa amin si Doc Cora. Saka may pag-aalangan na muling hinawakan si Doc Matt. Pero sa pagkakataong yon, noon na nito ang chinek niya. Matt, inaapoy ka! Ang taas-taas ng lagnat mo! Nung pinagsasasabi mo, okay lang ako. Bitawan mo nga ako. Bahala ka na dyan. Hindi, Matt. Ang taas-taas ng temperature mo sa tagal kong doktor. Ngayon ako nakakita ng ganito. Ng ganito kainit. Pero, nagpa-function ka pa naman ng maayos. Yung ang taas-taas ng lagnat tas hindi pa nagdedeliryo? Kasi nga, okay lang ako. Wala akong nararamdaman, hindi ako nilalagnat. It's all in your head. Tumingin si Doc Cora kay Liam. Alam niya kasi na kay Liam lang hindi makaporma si Doc Matt. Kahit na alam kong imposibleng mali lang si Doc Cora nang naramdaman nung nasalat niya si Doc Matt, nagulat pa rin ako nung narinig ko kay Liam na mataas nga ang body temperature ni Doc Matt. Kahit ayaw ni Doc Matt at pinipilit niyang ayos lang siya at walang nararamdaman, sinugod siya sa emergency room para matingnan. Si Doc Cora na mismo ang tumingin sa kanya at ako ang nag-assist kay Doc Cora. Anissa, ano ba yan? Ba't ang tagal-tagal mo? Hindi mo ba makita ang ugat ni Matt? Dok, nakikita ko po. Sobrang protruded at parang namamaga nga po ang ugat niya. Ba't hindi mo pa rin siya nakukuha na ng dugo? Hindi po nagpe-penetrate sa balat ni Doc Matt yung mga karayom. Napuputol po. Ano? Annie, that's impossible. Kumuha si Doc Cora ng bagong syringe. Agad akong tumabi para makapwesto siya. Tahimik at focused na focused siya habang dahan-dahan niyang ibinabaon ang karayom sa balat ni Doc Matt. Noong una, akala ko successful niya nang nakukunan ng dugo si Doc Matt na palpak lang nung ako kasi si Doc Matt ang pasyente pero hindi. Bago tuluyang bumaon ang karayom sa ugat ni Doc Matt, nakita kong naputol yung karayom. Ramdam kong nagulat si Doc Cora sa nangyari pero hindi niya yun pinahalata sa akin. Kumuha siya ng isa pang syringe pero ganun din ang nangyari. Tumawag siya ng isa pang nurse. Nagpadala siya ng panibagong supply ng syringe, yung mas malaki ang karayom, yung mas makapal. Para kaming nabunutan ng tinik nang mag-penetrate na ang karayom sa ugat ni Doc Matt. Pero muli kaming nagulat dahil imbis na pula o parang dark red na blood sample ang nakuha sa ugat ni Doc Matt, kulay itim yun. Hindi darkish red, kundi talagang itim. Itim na itim. At sobrang lapot.
na maihahalin tulad namin sa krudo. Dok, ano po yan? Anong nangyari dyan? Bakit ganyan po yan? Dugo po ba yan? Parang hindi eh. Parang langis po. Naka-encounter na ba kayo ng ganyan? Tawagan mo si Dr. Tetangco, pati si Dr. Lau. Papuntahin mo sila dito. Sabihin mo emergency. Rare case po? Anissa, bilis! Wala na tayong oras! Opo, tatawagan ko na po. Dahil kay Doc Matt, naging toxic duty nga ang duty ng lahat ng gabing yon. Yung pinakamatataas at magagaling na doktor ng ospital ay biglang nagsidatingan. Lahat sila nasa emergency room. Tinitingnan si Doc Matt. Inaalam kung ano ba talaga ang sakit niya. Pagdating ni na Dr. Lau at Tetangco, tinake over na nila ang case ni Doc Matt, kaya hindi na namin alam ni Doc Cora kung ano ba talaga ang nangyayari kay Doc Matt. Ay, buti naman dumating ka na. Bakit? May balita na ba kay Doc Matt? Alam na ba kung anong sakit niya? Wala pang balita. Basta hanggang ngayon toxic duty pa rin gawa niya. Saka nilipat daw siya sa bagong wing. Bagong wing? Bakit? Nakakahawa ba yung sakit ni Doc Matt? Ano raw ba? Ewan ko. Pero baka preemptive measures kasi, di ba, kakatapos lang naman ng pandemic. Baka iniisip ng mga doktor na panibagong variant ng corona ang dumabo kay Doc Matt. Bagong variant ng corona? Saan niya naman kaya nakuha? Eh hindi pa naman nag-out of the country si Doc Matt, di ba? Yung huling punta niya sa malayong lugar, yung sa Bukidnon pa. Doon niya kaya nakuha yun? Or bagong sakit kaya yun na nakuha niya galing sa mga taga roon? Humawak si Sammy sa braso ko. Nagpalinga-linga siya't nang masiguro niya na hindi kami masasabon ng kung sino kasi walang makakarinig sa amin, bigla siyang bumulong. Alam mo, naiisip ko lang ha. Hindi kaya nayanggaw talaga si Doc Matt? Hindi na natin pinag-usapan yung huling gabi natin sa Bukidnon pero nakita natin yun, di ba? Nakita natin yung aswang. Paano kung nagsasabi talaga ng totoo si Mang Karding nung gabing yun? Na kaya biglang may aswang dun, na kaya may sumunod sa ating aswang kasi may kukunin na sila sa grupo natin. Kasi may nayanggaw pala. At si Doc Matt yun? Natahimik ako at napaisip kung niyanggaw nga kaya si Doc Matt. Lumaki akong naririnig kay Lola at sa mga amiga niya sa probinsya ang tungkol sa yanggaw. Ang alam ko lang, nagiging aswang na rin ang nayanggaw. Pero ang detalye sa transition o kung gaano katagal bago maging ganap na aswang ang taong nayanggaw, wala akong alam. Ani, ano na? Ano ba talagang nangyayari kay Doc Matt sa emergency room? May kakaiba ba sa kanya? Sa ipin niya? Sa dila niya? Mas humaba ba? Hindi. Normal pa ang ngipin ni Doc, pati na rin ang dila niya. Yung kakaibang napansin ko lang sa kanya ay yung... Anissa, pinapatawag nila tayo. Nila? Ng mga director. Hinaplos pa ni Doc Cora ang balikat ko bago niya ako nilampasan. Iba na ang kutob ko. Parang gusto ko nang tumakbo paalis ng ospital at wag nang magpakita sa kanila pero hindi ko ginawa. Sumunod pa rin ako kay Doc Cora sa conference room. Yung director na papa ni Doc Matt ang naghihintay sa amin pagpasok namin sa conference room. Sa lamesa kung saan niya kami pinapaupo, naghihintay ang dalawang papel. NDA? Para saan? Sa nangyari kay Doc Matt? Sa nakita naming kakaiba sa dugo niya? Director, alam po namin ni Anissa ang salitang doctor and patient confidentiality. Hindi po namin ipagkakalat kung anumang nakita namin kagabi. Sa huli, pinilit pa rin kami ng papa ni Doc Matt na pirmahan ang NDA. Nang tinanong ni Doc Cora kung ano ang lagay ni Doc Matt, hindi siya sumagot. Nagpahiwatig lang siya na maghanda raw kami. Kung ano man ang sakit na dumapo kay Doc Matt, naniniwala ang papa niya na madali yung kakalat tulad ng COVID. Nang malaman ni Sammy na pinapirma kami ng NDA, hindi na siya nagtanong pa. Hinintay kong i-bring up niya ang haka-haka niya na maaaring nangyari kay Doc Matt, pero naging maingat siya. Sammy, ano yung narinig ko sa head nurse? Magre-resign ka? Sammy, totoo? Bakit?
Bakit biglaan? Doc Annie, pasensya na ha. Hindi ko naman intensyon na maalarma kayo ng ganito. Kaya lang ang weird kasi nang nangyayari. Ayoko nang alamin ang lagay ni Doc Matt. Ayoko na rin magtagal at bumalik pa bukas. Iba kasi ang kutob ko eh. Sa rami ng mga nangyayari na pilit nilang pinagtatakpan nitong mga nakarang araw, parang di na maganda para sa atin ang magtagal dito. Baka mamaya hindi na lang si Doc Matt ang ikulong nila roon sa bagong building. Baka mamaya isama tayo. Parang quarantine. Kasi diba naniniwala sila na may kung anong sakit na nakuha si Doc Matt sa bukid noon? Eh galing din tayo roon eh. Paano kung mag-assume sila na carrier na rin tayo ng sakit na yun, tapos ma-isolate at ma-quarantine kasama si Doc Matt? Sabay kaming napakatok ni Doc Cora sa table. Umasa kami na sa pamamagitan ng pagkatok na ganon, hindi magkakatotoo ang mga pinagsasasabi ni Sammy pero mapagbiro ang tadhana. Kinaumagahan nung magka-clock out na kaming tatlo kasi wala naman na sa ospital si Liam dahil rest day niya, hindi kami pinalabas. Doc Cora, anong sabi nila? Teka, ba't dinala nila tayo rito? Bakit nila tayo kinukulong dito? Bawal din diba? Illegal to. Tatawag ako ng pulis. Walang magagawa ang pagtawag mo ng pulis, Sammy. Oo, pupunta sila rito. Pero sasabihin lang ng mga doktor na carrier tayo ng nakakahawang sakit. Na pwede tayong pagsimulan ng epidemic at yun, hahayaan na sila ng mga pulis na i-quarantine tayo. Quarantine? Epidemya? Bakit confirmed na ba na bagong variant ng COVID ang meron si Doc Matt? Mas delikado ba yun kesa sa COVID na alam natin? Mas nakakahawa? Mas nakamamatay? Ano bang symptoms ni Doc Matt? Ano bang nangyayari sa kanya? Talaga bang sakit yun? Talaga bang may sakit siya? Hindi kaya nagiging aswang na siya? Nabalot ng katahimikan ang conference room kung saan kami panandaliang kinulong. Nakipagtansyahan ako sa kanilang dalawa pero hindi nila alam ang ire-react nila. Bumaling ako kay Doc Cora. Piniga ko siya na back-upan ng claim ko pero hindi siya nakapagsalita. Doc, nakita mo rin yung nakita sa amin sa bukid nun, hindi ba? Tapos nung chinecheck natin si Doc Matt, halos hindi siya talaban ng ordinaryong karayom, hindi ba? Tsaka yung dugong nakuha natin sa kanya. Iba yung kulay, maitim at masyadong malapot. Ani, pwede kasing baka merong hyperviscosity syndrome si Matt kaya ganun kalapot ang dugo niya. Eh yung itim na itim niyang dugo, ano pong paliwanag doon? Malalim na bumuntong hininga si Doc Cora. Nakakita tayo ng aswang. Nakumpirma nating may aswang nga pero hindi naman natin pwedeng i-assume na yun yung nangyayari kay Matt. Na nagiging aswang siya. I am not trying to invalidate you or your feeling. Pero sakaling aswang na nga si Matt, hindi ba't matutunagan natin yun? Malalaman natin. Kasi may aatakihin siya dito. Manginginain. Kailangan ba umabot pa sa ganun bago tayo matakot? Bago natin ito seryosohin? Saka may NDA, di ba? Pinatatahimik nila kayo? Dok, tingin niyo ba na kung sakaling may mga napatay at nakain na pala si Doc Matt sa kung saan man siya na-isolate, hindi pagtatakban ng papa niya ang kahalimawang nangyari sa kanya? Panigurado pagtatakpan. Sure akong gagawin nilang lahat para maitago ang ganung pangyayari. Pero ipapaalam din nila kay Papa ang ganun at malalaman ko. Wala pa namang ganung balita kay Papa. Pero kung meron, hindi naman papayag sina Papa na mag-quarantine ako at ma-isolate kasama ninyo. Nilapitan ni Liam si Sammy. May mga sinabi siya rito na silang dalawa lang ang nakakaalam. Namalayan na lang namin ni Doc Cora na mas kalmado na si Sammy. Pinili niyang magpalamig muna sa isang sulok at pagkaraan ng ilang minuto ay saka siya lumapit sa amin para mag-sorry sa mga sinabi niya at pag-overreact. Nung araw na yon, sinailalim kaming apat sa iba't ibang test. Hindi ko mabilang kung ilang karayom ba ang tinusok sa akin para sa blood samples ko. Ilang saliva test din ang kinuha sa amin. Lahat yon, normal. Pagsapit ng hating gabi, bigla na lang kaming pinasok ng mga doktor na naka-PPE, kaya hindi namin sila makilala.
Dinala kami sa kanya-kanya naming kwarto. Ano na naman ba ito? Emergency ba ito? May kinalaman ba sa nire-research niyong sakit na dumapo kay Doc Matt kaya hindi na makapaghintay? Hindi sumagot ang doktor. Gamit ang malinis na popsicle stick, tinaas niya ang labi ko. Binusisi niya ang gums ko na parabang meron siyang gustong makita doon. Nang hindi niya yon mahanap, yung mata ko naman ang chinek niya ulit. Wala rin siyang nakitang kakaiba. Lumakad siya papunta sa may pinto. May sinenya siya sa taong nagbabantay doon. Paglabas niya, pinalabas na rin ako. Nagkita-kita kami ni Liam sa hallway. Mabilis siyang tumakbo papunta sa akin saka yumakap. Okay ka lang? Natakot ka ba? Anong ginawa nila sa'yo? Parang may tinignan lang naman sila sa gums ko, tapos sa mata ko rin. Ikaw, anong ginawa nila sa'yo? Ganon din ba? Tumango si Liam. Pumunta ako kina Sammy at Doc Cora. Nang makumpirma ko na iisang test lang ang ginawa sa amin, sinubukan kong harangin ng doktor na dumaan sa hallway. Bukod sa hindi niya pagpansin sa tinatanong ko, malakas niya pa akong tinulak palayo sa kanya na parabang takot na takot siya na mahawaan ko siya ng kung anong sakit. Inalalayan ako ni Liam at Sammy pero hindi ko na sila nagawa pang sulyapan. Hinabol ko ang doktor na papalabas na. Mahigpit ko siyang hinawakan at hindi binitiwan kahit na anong hila niya sa braso niya. Kung hindi niyo alam kung anong nangyayari kay Doc Matt at palagay niyo mas lumalala pa siya, ipakita niyo siya sa amin. Kung ayaw mo, sabihin mo na lang kung anong nangyayari sa kanya. Kung may mga kakaiba ba siyang kinikilos o pagkaing hinihingi. Tumigil ang doktor sa pagbawi ng braso niya mula sa pagkakahawa ko. Para siyang nanlambot at nagulat kung ba't may idea ako sa nangyayari kay Doc Matt. Napatingin siya kina Liam na lumapit na sa amin. Meron nga? Ano yun? Sabihin mo sa akin, kilala mo ako, di ba? Promise, sagot kita. Hindi ka papahamak. Hindi ka mawawalan ng trabaho. Doc, sabihin mo na. Kung patuloy kang tutulong sa mga taong yun na itago kung anong nangyayari kay Doc Matt, baka pare-parehas tayong mapahamak. Hinubad ng doktor ang PPE niya. Ganon na lang ang gulat namin nang makitang si Dr. Tetangco yon. Ngayong mas kita na namin ang katawan niya, mas napapansin na namin na grabe ang panginginig niya. Hinawakan ni Dr. Cora ang kamay niya. Inupo niya ito sa bench at nang mas kalmado na ay saka niya ito masinsinang kinausap. Yung nangyayari kay Matt, I don't think it's because of a new COVID variant. Alam ko at ng papa niya na hindi yun sakit pero in denial si director. Hindi niya matanggap na hindi na normal ang anak niya. That day by day, Matt is becoming less like us and more like them. More like them? Tulad ng mga nakasama ninyo sa Bukidnon. Cora, ano ba talaga ang nangyari doon? May nabanggit si Matt na baka raw tama yung karding na baka raw nayanggaw siya at unti-unti nang nagiging aswang. Nagmamakaawa na si Matt kay director na magpatawag ng albularyo ng ibang klase ng manggagamot at baka matulungan siya pero ayaw maniwala ni director na nagiging aswang na siya. Paano nga naman kasi siya maniniwala na nagiging aswang ang anak niya? Alagad siya ng siyensya at malaki ang paniniwala niya na lahat ng bagay may papaliwanag ng science. Magagamot ng gamot na gawa ng science. Natigilan si Dr. Tetangco nang biglang tumayo si Liam. Dire-diretso siyang tumakbo at hindi tumigil hanggang sa marating namin ang 6th floor ng bagong hospital building na hindi pa naa-access ng lahat. Hinihingal ko siyang naabutan na nakatayo sa harap ng isang glass wall. Kita sa mata niya ang takot at gulat kaya dahan-dahan ko ring nilingon ang tinitingnan niya. Anong meron dito? Anong meron dito? Bago pa makasigaw si Sammy na pwedeng kumuha sa atensyon ni Doc Matt na nakatalikod sa gawin namin, tinakpan na ni Liam ang bibig niya sa bayo ko.
Sumenyas din sa akin si Liam na dahan-dahang sumunod sa kanila habang hinihila niya si Sammy palayo sa containment na alam naming kung gugustuhin ni Doc Matt na basagin para makatakas siya'y magagawa niya. Pagbalik namin sa 8th floor kung saan kami kina-quarantine, sinarado at binarikadahan ni Liam ang pinto. Gamit ang bottled water na nakita ko sa tabi ng kama ko, binasa ko ang maliit na bintana sa pinto't tinakpan yon ng mga dyaryo. Annie, Liam, anong nangyayari? Dok, wag po kayong maingay. Baka marinig nila tayo. Ni Doc Matt, Doc. Aswang na si Doc Matt. Nayanggaw nga siya. Aswang na? Paano nga aswang na? Nung pumasok po kayo sa mga kwarto namin para i-check ang mga mata namin at bibig, ganun na ba ang itsura ni Doc Matt? O para pa rin siyang katulad ng dati? Para pa rin siyang tulad ng dati. Yung physical appearance niya, katulad pa rin nung Matt siya. Yung Matt na kilala natin. Lumuluha lang ng dugo ang mata niya noon. Akala namin may sumabog na ugat. Tapos yung ngipin niya... Bakit? Ano bang itsura ni Matt ngayon? Tama ako ng hinala. Katatapos pa lang ng transition niya noong nakita natin siya kaya parang confused pa siya. Pero makikick in na ang killer instinct niya. At gutom din si Matt. Wala siyang kinakain kahit na ano nung inoobserbahan namin siya maliban sa... Maliban sa ano? Maliban kaninang umaga, nang hingi siya ng isang slab ng hilaw na steak sa papa niya tapos binigyan naman ni Director. Wait, dahil ba nakakain na siya ng hilaw na karne kaya tuluyan na siyang naging aswang? Dapat ba hindi siya binigyan? Tumingin silang lahat sa akin. Nag-expect sila na may maibibigay akong sagot pero wala. Hindi ko rin alam kung ano ba ang huling step para maging ganap na aswang ang nayanggaw. Nabasag ang katahimikan sa pagitan naming 5 nang makarinig kami ng takot na sigawan ng mga tao. May tumilapon, may nabasag na kung ano. Nakalabas na siya. Nakalabas na si Doc Matt sa containment niya. Lagot na tayo. Maaamoy niya ba tayo rito? Mahanap niya ba tayo? May pupunta ba dito para iligtas tayo? O pinabayaan na nila tayo? Ay, nako. Mamamatay na tayo rito pero hindi pa ako pwedeng mamatay. Mabawi pa ako sa mama ko. Pag-aaralin ko pang bunso namin. Abuga siya pa naman ang gusto noon. Mahal yun at taon pa nga abutin. Hindi. Sammy, hindi. Makinig ka sa akin. Hindi tayo mamamatay. Makakabawi ka pa sa mama mo. Pero kailangan mo kong tulungan. Natalunin si Doc Matt, yung aswang. Doc naman, nurse lang po ako, hindi albularyo. Sammy, gusto mo bang makalabas dito ng buhay o hindi? Gusto po. Di makinig ka kay Liam at kay Anissa. Sila ang pag-asa natin. Mas mataas ang chance na makakalabas tayo dito ng buhay kung susunod tayo sa kanila. Naiintindihan mo ba? Tumango si Sammy sa akin. Sinilent namin ang mga phone namin. Tapos yung flashlight noon ang ginamit namin para magkakitaan kami sa loob. Kailangan ko maghanap ng exit. Nang ikaw lang? Hindi ba't mas okay kung sama-sama na tayo para kapag may nakita tayong exit, makagawaran na tayo? Pero paano pag nakasalubong natin si Doc Matt habang papunta ng exit? Wala nang makakaligtas sa atin ng ganon. Mas madaling tumakas at magtago pag isa o dalawa lang kesa sa isang grupo. Kinuha ko yung backpack ko na buti na lang bit-bit ko na nung kinaladkad kami para i-isolate. Kinuha ko ang 1/4 na kilo ng rock salt at hinati. Binigay ko kay Liam ang kalahati at yung kalahati kina Doc Cora. Nilabas ko rin yung bawang na agad kinuha ni Sammy mula sa kamay ko. Walang arte-arte niya yung nginuya-nguya sa kamuling niluwa tapos pinahid sa braso niya. Anong ginagawa mo? Everything na kaya ko para makaligtas sa real na Halloween special nitong ospital. Di ba takot ang aswang sa bawang? Tapos aswang si Doc Matt. Kapag naamoy niya to sa balat ko, aasa akong lalayuan niya ako agad. Ginaya ni na Doc Cora ang ginawang yon ni Sammy. Habang abala ang lahat na ilotion ng bawang sa mga braso, leeg at binti nila, binuksan ng kaunti ni Liam ang pinto. Agad niya rin yung sinara pagkatapos. Wala pa siya rito. Lalabas na ako. Sasama ako! Annie,
Hindi pwede na ikaw lang, Liam. Hindi natin alam kung saang direksyon siya susugod. Kailangan na may katalikuran ka, na may poproteksyon sa'yo mula sa likod. Okay, fine. Eh teka, paano kami? Iiwan nyo lang kaming tatlo sa isa't isa? Talaga ba? I mean, kung hindi nyo napapansin, kayong dalawa lang ang pinakamatapang sa grupong to. Doc Liam, pumili ka ng isang duwag sa grupo na to tapos iwan mo rito yung isang matapang. Ikaw na lang. At talagang pinakaduwag pa ang napili niyong isang sa labas? Ako na lang. Ako na. Sammy, talaga bang hahayaan mo na si Doc ang lumabas? Oh, I mean, sino ba naman ako para pigilan sila sa pagnanayos nilang maglakad-lakad, di ba? Sammy, Ako na lang talaga. Mas alam ko ang pasikot-sikot nitong bagong building. Alam ko rin kung saan tayo pwedeng magtago at kung anong entrance at exit ang bukas. Kahit parang nagdadalawang isip si Liam nung una gawa ng si Dr. Tetangco nga ang pinakamatanda sa grupo, pinili na lang niyang pakinggan siya na gamitin ang mga nalalaman niya bilang advantage para makatakas kami. Hinati ko sa aming tatlo ang asin na kalahati ng binigay ko kay Liam kanina. Pinalagay ko yun sa bulsa ng mga scrub suit namin bago kami taimtim na nagdasal na sana okay lang sina Liam, na sana makabalik sila. Noong unang kalahating oras, malakas pang pananalig ko na okay si Liam. Pero nang umabot na sa 2 oras at maski isa sa kanila ay hindi pa rin nakakabalik, hindi ko na kinayang magtago na lang sa kwarto at maghintay sa wala. Teka, saan ka pupunta? Susundan ko sila. Hindi ko na kaya to. Paano kasi kung... Hindi, okay lang sila. Walang nangyari kina Doc. Babalik yon. Pabalikan ka nun. Sammy, ikaw nang bahala kay Doc Cora, ha? Pagkatapos ng 3 oras at hindi pa rin kami nakakabalik. Makakabalik ka, Ani. Makakabalik ka kasi hihintayin kitang bumalik. Mahigpit akong niyakap ni Sammy at ni Doc Cora. Bago lumabas ng pinto na hindi ko sure kung mapapasukan ko pa ba ulit, bumuntong hininga muna ako. Nag-alis ako ng sapatos para hindi na ako makagawa ng kahit na anong ingay na pwedeng kumuha sa atensyon ni Doc Matt. Malinis ang buong hallway ng 8th floor. Maayos ang mga ilaw, maliwanag. Walang bahid ng dugo kaya hindi ko alam kung saan nanggaling yung ingay ng mga napasag at sigawan na narinig namin kanina. Pagbaba ko ng 7th floor, sumambulat sa akin ang sagot kung saan nagmula ang ingay na narinig namin kani-kanina. Nung nakawala si Doc Matt mula sa containment niya sa 6th floor at nakasalubong ang mga tao ron, dito sila tumakbo. Dito sila nahabol ng aswang na si Doc Matt. Pikit mata kong nilampasan ang 2 katawan na nadaanan ko. Tulad ni Doc Tetangco kanina, nakasuot ang 2 yon ng PPE kaya hindi ko na makita ang mukha nila. Nagkalat sa puting tiles ng ospital ang pulang-pula nilang dugo. Para masiguro na maski kaunting ingay ay hindi ako gagawa, tinakpan ko ang bibig ko bago ko hinakbangan ng isang wakwak na katawan na nakabalandra sa hagdan. Liam, nasa na ba kayo? Sana okay lang kayo. Hindi ka pwedeng mamatay. Aamin pa ako sa'yo eh. May kailangan ka pang marinig sa akin. Kahit natakot parang mabubuwal sa kinatatayuan ko sa tuwing may nakikita akong nakabulagta, talagang sinisilip ko ang mukha nila. Tuwing nakikita ko na hindi yon si Liam o si Doc Tetangco, para akong nabubunutan ng tinik sa dibdib. Nagkakaroon ako ng pag-asa na buhay pa sila. Na baka nakita na nila si Doc Matt sa kung saan at nagtatago lang, naghahanap ng tiyempo. Pagdating ng 5th floor, kung nasaan ang bridge na kumokonekta sa bagong building papunta sa pinakaluma ng hospital, nanlumo ako nang matanaw ko ang katawan ng babaeng naliligo sa sarili niyang dugo. Alam ko naman na wala ng pag-asang mabubuhay pa si Dr. Tetangco pero nilapitan ko pa rin siya. Bago siya tuluyang malagutan ng hininga, may tinuro siya sa akin. Ang akala ko katawan ng ni Liam ang tinuturo niya, kaya laking gulat ko nang makita ko si Doc Matt sa pinakadulo ng hallway. Nakatingin siya sa akin at dahan-dahan ang hakbang niya papalapit na parabang alam na alam niyang wala naman akong mapupuntahan. Na kahit na anong takbo ko,
mapapasakamay niya pa rin ako. Tumakbo ko papunta sa pinto ng connecting bridge at galit na napamura nang makita kong nakasara yun. May mga nakabarikada doon kaya hindi ko yon mabuksan. Alam nilang magiging aswang na si Doc Matt at sinadya nila kaming ikulong dito. Papa niya bang may gawa nito? Si Director? Bago ko tuluyang maabot ni Doc Matt, nagawa ng kumilos ng paa ko. Tumakbo ko papuntang 5th floor. Nang mahagip ng mata ko kung paanong kalmado niya lang akong sinusundan, mas lalo akong natakot. Hindi niya ako hinahabol o hinahunt dahil gutom siya't kailangan niyang kumain. Hinahabol niya ako para paglaruan. Kasi alam ni Doc Matt na siya ang apex predator, na walang panama sa kanya ang mga tao rito't nag-e-enjoy lang siya sa ginagawa niya. Habang gulong-gulo ko't di malaman kung saan liliko, pagdating ng 4th floor, biglang may humila sa akin. Hindi ko na rin nagawang sumigaw dahil sa gulat, dahil mabilis niya rin tinakpan ang bibig ko. Nang makita kong si Liam at may kalmot ang mukha niya at may tama siya sa tagiliran, dali-dali na akong sumama sa kanya. Nakita ko si Dr. Tetangko. Patay na siya. Ang akala ko patay ka na rin. Natakot ako, Liam. Nakita ko siya. Nakita ko si Dr. Matt. Hindi na siya gutom. Naglalaro na lang siya. Pinaglalaroan niya lang tayo. Gustong-gusto niya na takot tayo. Na alam natin na wala tayong kawala sa kanya. Kasunod ko lang siya. Alam niyang nandito ako. Alam niyang nandito lang ako, Liam. Hinila ako ni Liam papunta sa likod niya nang marinig namin ang mabibigat na yabag ni Doc Matt. Pakanta-kanta at may tono niyang tinatawag ang pangalan ko habang binubuksan niya ang bawat kwarto sa 4th floor. Nang matapat siya sa pinto kung saan kami nagtatago ni Liam, mas lalo pa akong hinila ni Liam palayo ron kahit na wala na kaming pwedeng puntahan pa. Walang kahirap-hirap na nawasak ni Doc Matt ang pinto. Parang papel niya lang yung pinunit mula sa hamba sa kadahan-dahang binitiwan. Doc Matt, para mo ng awa. Hayaan mo na kami. Patakasin mo na kami. Pabayaan mo na lang kami. Wala naman kami kasalanan sa'yo eh. Hindi naman kami ang may gawa niyan sa'yo. At saka hindi ba? Ilang ulit ka pa naming pinaalalahanan ng kailangang gawin para hindi ka mayanggaw. Pero ikaw naman tong hindi nakinig at... Ikaw, wala ka namang kasalanan sa akin. Wala kang atraso. Pero ang lalaking yan, meron. Kung gusto mong patakasin kita at hayaang mabuhay, ibigay mo sa akin ang lalaking yan. Pati na rin si Doc Cora at Nurse B. Nagulat ka? Akala mo hindi ko alam na nagtatago lang kayo? Alam mo, Annie, alam ko kasi kanina ko pa kayo naaamoy. Gusto ko lang na mababad muna kayo sa takot. Bumitaw si Liam sa kamay ko. Sinubukan kong abutin siya at pigilan pero mabilis siyang umabante. Diretso ang tingin niya kay Doc Matt habang dahan-dahan niya itong nilalapitan. Anong gagawin mo? Liam! Nawala ang kalmadong ekspresyon sa mata ni Doc Matt matapos maglaslas ni Liam. Piniga niya ang palapulsuhan niya at pinahid ang dugo sa kanyang mukha't leeg na parabang lalo niya pang pinatatakam ang aswang. Tuluyang nawala ng kontrol si Doc Matt. Sinunggaban niya si Liam. Nang makita kong lalapat ng bibig ni Doc Matt kay Liam, saka pa lang ako natauhan. Kinuha ko ang asin sa bulsa ko't sinabo yon kay Doc Matt. Nasaktan siya't nagalit. Dahil sa ginawa ko parang nakalimutan niyang natatakam siya sa dugo ni Liam at ako naman ang tinarget. Wala akong plan B. Ang akala ko kasi tuluyan ng manghihina at mamamatay ang aswang kapag sinabuyan ng asin pero hindi pala. Nanghihina lang sila pero kayang-kaya pa rin nilang makapanakit. Takbo, Anissa! Takbo! Tumakbo ka na! Iwan mo na ako! Paglabas ko ng pinto, bumungad sa akin ang kamay ni Doc Cora. At yung metal pole, yung ginagamit para paglagyan ng mga bandera na hawak ni Sammy ang sumalubong kay Doc Matt paglabas niya ng kwarto.
Bumaon yon sa dibdib ni Doc Matt. Pero para masigurong mas mapupuruhan pa siya't hindi na basta-bastang makababawi, pinagtulungan naming tatlo na lalo pa yung itarak sa dibdib niya. Sumuka ng itim na dugo si Doc Matt. Malakas siyang umangil sa sakit pero hindi pa rin kami tumigil. Diniin namin ng diniin yung bakal saka siya tinulak sa glass wall. Sa bigat ni Doc Matt at gawa ng hindi na rin niya kayang balansihin ang sarili, tuluyan siyang tumilapon doon at nahulog mula sa ika-4 na palapag. Imbis na makontento't umasang tapos na ang lahat na patay na si Doc Matt, tumakbo ko papuntang first floor. Nagulat ako nang makita ko ang walang ulong security guard na nagbabantay sa entrance. Ilang buntong hininga't pagpapalakas pa ng loob ang kinailangan kong gawin bago nakuha ang susi mula sa malamig niyang katawan. Pagbukas ng pinto, sa pinagbagsakan ako ni Doc Matt dumiretso. Natakot ako na baka bigla na lang siyang magmulat kaya malayo pa lang ako, sinabuyan ko na siya ng asin. Nang makita kong durog na ang puso ni Doc Matt, na bukod sa iba na rin ang kulay, ay parang may tinik-tinik pa. Saka lang ako tuluyang napayapa. Umupo ako malapit sa katawan niya. Kasabay ng pagdating ng security ng ospital ay ang pagdating din ni Liam. Pagkakita ko sa kanya, dali-dali akong tumayo. Binuka niya ang braso niya. Akala niya yata yayakap ako, pero hindi yakap ang ginawa ko. Dumiretso ako sa labi niya. Hinalikan ko siya at kahit nagulat nung una, mabilis naman niyang tinugunan ang galaw ng labi ko. Doc Cora, tayo na lang munang magyakapan. Total busy pa sila magpapakano. Hindi ko pinansin ang comment at pagpaparinig ni Sammy. Pagkatapos kong pakawala ng labi ni Liam, mahigpit ko siyang niyakap. Pwede na ba kaming sumali ngayon? Pwede na bang group hug? Pwede na yan. Ginit-git kami ni Doc Cora at Sammy. Habang nag-group hug, napatingin ako sa katawan ni Doc Matt na tinatakpan na ng security. Nagulat ako nang may magtakip din sa mata ko. Nang hawakan ko ang kamay nun, na-realize ko na hindi yon si Sammy kundi si Liam. Huwag mo nang tignan. Kapag mas tinignan mo, mas lalo mong hindi makakalimutan. Tuluyan kong inalis ang kamay ni Liam sa mukha ko. Lumayo din ako ng kaunti sa kanila. Alam naman nating lahat na hindi naman talaga mabuting tao si Doc Matt. He's a pain in everybody's ass. Pero napapaisip ako kung talaga bang deserve niya na maging ganyan. Deserve niya, Beshi. I know, napaka-heartless pakinggan pero para sa tulad ni Doc Matt na galing sa pamilyang gagawin ng lahat, maprotektahan lang siya. Hindi natin masisisi kung maghanap ng ibang paraan ng tadhana para maparusahan siya. Kung hindi pa siya naging aswang, kung hindi pa natin siya napatay dahil aswang na siya, hindi pa matitigil ang kasamaan niya. Sana lang nga lahat ng nayanggaw nila Ron, nayanggaw nila kasi deserve ng nayanggaw nila. Kasi kung hindi, kawawa naman kasi yung mababuting tao tapos magiging ganon. Pagdating ng mga magulang ni Liam sa crime scene, kinailangan niya munang humiwalay sa amin para makausap ang mga yon habang sinicheck ng iba't ibang doktor ang vitals namin. Napatingin pa sa gawi ko si Liam. Kumaway ako sa kanya bago tuluyang pumasok sa main building ng ospital. Miss Anne, isang malaking ospital sa Manila ang ospital na pinagtatrabahuhan namin ni Liam. Araw-araw daan-daan ang pasyenteng pumapasok sa amin. Matagal ding pinagdebatihan kung aaminin ba namin ang totoong nangyari o hahayaan na namin ang ospital na gumawa ng paliwanag at kwento para sa gabing yon. Wala namang maniniwala. Kapag ganitong kwento, walang may gustong makinig. Kaya kesa ma-stress kami, kakapilit sa mga taong maniwala na totoo ang aswang na naengkwentro at muntik nang makapatay sa amin. Tinikom namin ang bibig namin. Pinili namin na ang gawa-gawang kwento na lang ang lumabas. Total, hindi naman sinasadya ng ospital namin na magtago't magpalaki ng aswang sa sarili nitong pasilidad. Pagkatapos ng nangyari, talagang nag-resign na si Sammy. Nagkakausap pa rin kami pero hindi na masyado gawa ng pagkakaiba sa oras.
Nurse na po kasi siya sa Canada. Si Doc Cora, ako at si Liam, nasa ospital pa rin kami. Kung minsan, may pilit pa rin nagpapaamin sa amin sa nangyari pero nananatiling tikom ang bibig namin. Sakaling mapakinggan ito ng mga kasamahan namin sa ospital, Miss Anne. Ito na po yun. Ito na po yung katotohanan sa pagkamatay ni Doc Matt noong gabing yon. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. And more power po sa inyong channel, Miss Anne. Nagmamahal, Anisa. Nagustuhan niyo po ba ang ating kwento ngayon? Aba, hindi po araw-araw nating makukumbidahan ang ating espesyal na bisita, si Miss Winnie, na siyang gumanap kay Nurse Anisa. Hindi ko talaga akalain na mapagbibigyan niya ang aking invitation dahil alam kong sobrang busy din siya sa kanyang sariling channel, ang Miss Winnie Horror Stories dito rin sa YouTube. At kung nagustuhan niyo ang kwento natin ngayong araw, aba subscribe na dito sa ating channel at pati na rin kay Miss Winnie. Click the notification bell ha para updated ka sa tuwing maglalabas kami ng bagong kwento. Click like at mag-iwan na rin ng comment. Masayang-masaya ako tuwing nagbabasa ng messages mula sa inyo. At kung may sarili kayong karanasan na gusto nyong ibahagi sa amin, email lang sa missanhorrorstories@gmail.com. Dire-diretso lang, missanhorrorstories@gmail.com. Malay nyo, sa susunod, yung kwento na ninyo ang binabasa namin para sa ating mga tagapakinig. Hanggang dito na lang muna at maraming salamat sa inyong panonood. Yung nangyayari kay Matt,